usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Huwebes, pitsa 11 sa buwan sa Abril 2024. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban ko sa tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan, atong ipadangat og una kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, consolidation not slow, Piston Cebu claim denied. Sa super balita sa Sunstar, duha patay sa SRP. Sa The Freeman, start of modified class hours, security assured. Sa Banat News, sa The Freeman, duha patay sa disgrasya sa Cebu City Viaduct. Sa Philippine Daily Inquirer, horrified Marcos says China must explain secret pact. Sa Philippine Star, LGUs in Metro to adopt 7 to 4 working hours. Sa Manila Bulletin, stronger Philippines in US-Japan economic defense ties eyed. Marcos says historic meeting to advance trilateral cooperation. Ug sa Tempo, body in box, delivery rider, 2 men held for woman's slay. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy ipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sharing happiness and understanding.
Balik sa Hello Cebu maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga pipila ka mga insidente sa grass fires na tala sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office karong buwana. Kini tungod na sa grabing kainit sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Tungod sa grabing kainit sa panahon, giingon sa otoridad nga mas dako ang posibilidad nga mahitabo ang grass o rubbish fire. Kini tungod uga ang palibot maong dali makakatap ang kayo kung adunay sunog. Sa Mandaue City, giingon ni Buddy Alain Ibanez ang pangu sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga karong buwana halos matag adlaw na gyud ang ilang natala nga grass o rubbish fire. Gani kagahapon duha ka grass fire ang natala puro sa Barangay Umapad. Dayon so gamay lang makaipa-ignite niya is mo nang mo kayo. So naiuban ana nga kanang may magdaob sa ilang mga basura din mo mo ang mga embers na nila so dito sa mga grasses ikaduha sad kan mga pataakag labay sa ilang mga sigarilyo o sad na rason sa mga grass fires nato dire so almost every day na. Inoon mato ni Ibanez nga wala ray naapektaran nga mga panimay sa natalang grass fire. Giawhag ang mga residente nga likayan ang pagsunog sa mga basura ug paglabay og upos sa sigarilyo. Mo ray pahingang nato so we already advise our barangay their focals nga to advise the community regarding ng takaglabay indiscriminate throwing sa ilang mga cigarette butts o kananoong pagdaob sa mga basura so in return i-intensify lang yun ang garbage collection para ang mga katawhan di yun magdaob ng basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Silang bahin hinay-hinay nga pagbalik sa naandang school calendar ngadto sa Hunyo hangtod sa Marso gihangop sa mga sakop sa Hunta Probinsyal sa Sugbo. Haum lang ang lakang sa DepEd tungod sa nasinati nga grabing kainit karon sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gihangop ni Bukal John Ismail Borgoña sa Cebu 3rd District ang gihimong lakang sa Department of Education nga ibalik ngadto sa naandang school calendar. Gipatuman na sa ahensya ang hinahinay nga pag-atras sa mga buwan tingklase hangtod nga mabalik na sa naandang panahon sa tingklase gikan Hunyo hangtod na sa Marso. Kung may numduman ni Duso si Borgoña og resolusyon sa Hunta Probinsyal niya to Mayo 2023 alang siyang hangyo ngadto sa DepEd nga ibalik ang naandang June to March nga school calendar. Tungod sa direktibang gibagawas sa DepEd Central Office sa nanglabay nga mga buwan, laumang mabalik ang naandang June to March nga school calendar karong tuig 2026. Mato di Borgoña nga klaro og tataw ang nasinati karon sa mga tunghaan. Ang init kaayo nga panahon sa tingklase maong haum lang ang nimong lakang karon sa DepEd. So muna tag naingon na na vindicated ang sakto gid atong panawagan no ang kainit sa classroom mao gyud nasinati na gyud don sa buwan sa Abril sa Mayo whereas kung sa sauna nga class nga days gyud na by Semana Santa mahuman na magyud no Marso ting closing naman na. Nakita usab sa opisyal nga sakto usab ang gibuhat sa isig kalungsod nga nagsuspenso una sa naandang in-person classes nga kadugayan ni mando usab ang DepEd. Gawas dini misugyot usab si Bukal Borgoña nga kung mahimo protektado usab sa bisan unsang katalagman ang palibot ug ang mismong istruktura sa classroom. Kini aron dili na matandog pa ang panahon sa tingklase ingon man ang edukasyon sa mga bata sud sa tunghaan. Ang pag-build sa atong classroom murag gihimo man gud siya na moy evacuation kasagaran no. So mo nang lingon siya nya kuya ang ato ang sa bagyo ug sa earthquake. So ato sa himuon sa siguro ang pagka-design ani nga dako ventilation no ang namusod gawas sa ang hangin sa atong mga classroom. Ian Navarro, CCTN News. Muslim community sa Sugbo mihimong programa sa Plaza Independencia nga kabahin sa pagtapos sa usa ka buwan nga Ramadan. Usa sa ilang pangaliya maong kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang pagtapos sa krisis sa Palestine. Ang kasayuran ihatod ni Shariza May Uy.
Inis og pagtapos sa gubat sa Palestina, mo'y gipadangat nga pangaliya sa Muslim community karong adlaw. Kini subay sa pagtapos sa ilang fasting kung Eid al-Fitr diha sa Plaza Independencia. Si Dr. Ihudin Saripada Mamakul, ang Executive Director sa Office of Muslim Affairs and Indigenous Cultural Communities, miawhag sa igsuunang Muslim nga kanunay nga mag-ampo ug manghinaot nga matapos ang kagubot sa gawas sa nasod ug makabot na ang kalinaw. Peace and order lang yun. Maura gyud na og kanang mag-ampo kita na tanan-tanan hapsay. Hapsay, walay gubot na mahitabo sa palang labi na sa mga other mga nation, mga nasod na mga kagubot ito kay mo na mo always ginapray na maundang na unta ang mga klase mga gubot. Karong tuiga daghan ang mga Muslim ang nitambong sa Eid al-Fitr prayer. Nagayusa ang kapin 2,500 nga mga Muslim aron sa pagtambong sa ilang tinuig nga dakong religious activity sa Muslim community ang Eid al-Fitr. Mabot nga to sa dulan o sa kauras ang pag-ampo nga gipanguluhan na sa ilang imam. Daghan kayong nangari ni attend sa atong Eid al-Fitr. Very successful ang atong celebration. Tuwa sa Plaza Independencia, aduna sab gipaygayon na nga panagtigom sa 13 ka mga moske sa Dakbayan na sa Sugbo. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Sa laing bahin, Mactan Cebu International Airport, hinay-hinay ng nipatuman sa Silent Airport. Ang bagong sistema, nagtinguha nga matrain ang mga pasahero nga magtanaw sa mga impormasyon nga makita sa LED walls. Lakip usab kini sa tinguha sa management nga mamintinar ang pagka-world class sa maong tugpahanan. Ang kasayuran, ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gikan sa naandan nga matag minuto nga airport announcements nga madungog sa nagkadaiyang airport diri sa nasud, ang Mactan Cebu International Airport hinay-hinay nang nibag-o sa ilang sistema pinaagi sa pag-implementar sa Silent Airport. Gibutyag ni General Manager Julius Neri nga kini nagpasabot nga tanan mga importanteng impormasyon dili na kinahanglang i-announce tungod kay makita na it will make a better experience for everybody. It will not be so filled with irritating announcements. Hadugang ni GM Neri nga ang maong lakang mao'y gikasabutan nila sa Department of Tourism ug Terminal Operators nga i-implementar kini sa MCIA tungod kay mauna usab kini ang gibuhat sa mga airport sa ubang mga nasud. Kini tungod kay nagtinguha ang management nga mamintinar ang MCIA nga usa ka world-class airport. Dugang paniini ang pag-implementar sa Silent Airport nagtinguha usab nga matrain ang mga pasahero nga dili magsalig sa mga announcement. Having said that, it's also a learning curve because we have to train our passengers to be conscious of the time of their departure and to look at the different LED walls to see the status of their flights, whether boarding now, whether change gate, etc. etc. Ilabi na gyud ang mga first-time travelers abroad, kinahanglang maanad sila sa maong sistema tungod kay sa giingon pa gi-implementar na kini sa mga nagkadayang airport sa kalibutan. Gisugdan ang pag-implementar sa Silent Airport karong tuiga lang apan sa pagkakaron giangko ni GM Neri nga dili pa kini fully silent airport. Matud niya nga nakita niyang mas lisod ang pag-implementar niini sa domestic kaysa sa international tungod kay ang mga international nga mga pasahero na anad naman niini. Maong kinahanglan usang anaron ang mga pasahero sa Silent Airport nga sistema hangtod nga hingpit na kining maimplementar. We are not yet a fully silent airport, but that's what we're aspiring for. No? As I said, it will require the passengers also being used to it. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dead on the spot ang usa ka rider ug pasahero niini human malagpot ngadto sa SUV diha sa SRP. Miresulta kini sa bugat nga dagan sa trapiko kagahapon sa udto. Ang kasayuran ihatod ni Sherry Zamay-Uy. Duha pa tayo man nga nilupad ang pasahero og driver paingon sa SUV ganinang buntag diha sa Cebu South Road Properties. Gila ang mga biktima nga silang Brian James Liva, 26 anyos, usa ka Move It driver nga taga Lamintac, Medellin, ug ang angkas niini nga si Clea Jane Coronel Gomez. Matod ni Police Major Jonathan De La Serna, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, gingon naggikan pa sa Dakbayan sa Mandawi paingon sa Dakbayan sa Talisay ang duha. Samtang nagsubay ang motor nga gimaneho ni Liva diha sa habig sa Viaduct, kalit lang nga nabangga sa gutter ang motor, dayon nalagpot ngadto sa SUV nga anaa sa pikas nga linya nga paingon sa north. Igo sa kuan ang kining motor na igo sa gutter. Padang katong
Nilupad ang driver sa atong kuan, yung rider laigo ang katong driver sa SUV nga opposite direction. Ang SUV gimaneho ni Dominadora Duyuhan nga taga Barangay Pardo, Dakbayada sa Sugbo. Dugang pa ni De La Serna nga igo na lang nakadungog og kusog nga buto si Duyuhan sa iyang sakyanan kinitungod di ay sa kusog nga impact sa pagkalabay sa duha. Kung nanantong biktima ang tong sa opposite lane na may nakapaka sa iyang sakyanan. Medyo kuan mo na diya ma'am, di ko hanggang may ba possible nga medyo o siguro ang katungkuan alam bitaw para kalit lagi kayo tabo ma'am. Dead on the spot kini gani makita na lang nga nagbuyod ang lawas sa rider ngadto sa pikas nga linya samtang ang pasahero niini ana-ana nagpato nga tunga-tunga sa gutter. Hinuon nakuha ra og dali ang mga patayng lawas sa duha ka biktima samtang nakaangkon og guba ang atubangan nga bahin sa SUV. Sherry Zameuy, CCTN News. Maugat ang mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung ito nakita og nabati kagahapon sa mga balita sa Sayre 47. Karon sa atong mga paghisgot-hisgot ato sang unahon kining nahitabo nga sunog no ubay-ubay for the past few days, grass fires and everything. So didto sa Argao, atong nadawat nga report nga dunay sunog usab nga niigo dito sa sitio Siningbahan, Barangay Kulawin, southern portion of Argao kagahapon, Abril 10, 2024. Nakaapekto kini og dulan sa tulo ka mga ektarya nga luna sa maong dapit. Si FO3 Michael Rodriguez, ang fire investigator sa Argao Fire Station niingon nga ang sunog nagsugod alas 8:49 sa buntag o deklara kini nga under control at 10:45 in the morning. Ang sunog gideklara usab nga out at 11:02 a.m. Matud ni FO2 Edgar Piloso po ang ilahang investigasyon ni butyag nga dunay nagsunog og something in the area, no, posibleng nagdaob or unsa bakaha. Dunay mga agipo nga sama sa atong gihisgutan the past few days this week, no, magmatngon gyud ta ng daob-daob, no. Mo iyang gitan-aw nga posibilidad nga basig na ay nagdaob unya ang kanang sakto ba ang term agipo kanang murag embers nilupad unya nitugpa ngadto sa ugang mga dahon o baka kahoy sa saging o kanang lubi. Unya, syempre, uga baya, ni resulta kini sa pag-spark na. Unya, nahimo na gyud kini sa hingpit nga kayo. Pipila ka mga grass fires ang natala usab sa lain-laing dapit sa lalawigan sa Sugbo, no? Unya, kini usa sa gitan-aw nato tungod gyud ni sa grabe nga kainit o mugna sab sa huwaw nga nasinati nato sukad pa ni adtong milabayng buwan Marso nga resulta usab sa El Nino phenomenon. Ang kameno sa pag-uwan o grabing pagsaka sa mga temperatura may resulta ni karon sa grabing kauga usab sa palibot labi na sa bukirang mga dapit. Niadtong Sabado, Abril 6, kay hinumduman usa sa ka grass fire ang mi sunog sa pipila ka mga dapit dito sa bukirang bahin sa Oslob nga nakaapekto gyud sa 70 ka ektarya nga gilangkuban sa barangay Poblasyon, Kanyang, Kalumpang ug Daan Lungsod. Niabot gyud og 6 hours, unong ka oras ang pagkumbati sa mga bumbero aron lang makontrolar ang maong sunog. Niadtong Sabado usab, lain sab nga grass fire ang na-report dito sa Purok Tambis, Barangay Magkagon sa southern town of Sibunga na nakaapekto sa bugumahan. Itong Domingo, Abril 7, lain sa mga grass fire ang gikataho nga nahitabo dito sa South Hill sa Barangay Tisa, Cebu City. Samtang ni adtong Martes, April 9, usasad ka grass fire ang miigo sa campsite sa Mount Canirag sa Barangay Sirao, Cebu City. Din dunay grass fire sab nga na gikataho dito sa usa ka subdivision sa Lapu-Lapu City ug katusang sa report kaganina sa tumang kaubanan pipila ka bahin sa Mandaue. So again, pahinumdum karong mga panahon na dili gyud ron tukmang panahon nga magdaob-daob ta bisag unsa pa nato kalimpyado para na lang gyud siguro og luwas. So piki naman sa oras no, mobalik lang ta human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello, Cebu.
Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, Daghan kay salamat sa koy, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo!
Balik sa Hello sa Bumayong Buntag Pinoy karon sa pagpadayon sa tong paghisgot-hisgot ato sang unahon kining nigawas karon sa mga reports dinhi sa lokal ug even sa national nga ang Federation of Cebu Transport Cooperatives, FCTC, ug ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Visayas have denied allegations sa grupo nga pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kung Piston Cebu nga kadiyot sa murag sa man eh. Okay. Nga matud pa hinay matud pa ang consolidation process unya sa Public Utility Vehicle Modernization Program kun PUVMP matud pa hinay o nga sila mo'y angayang pasanginlan kabahin niini. Sa usa ka report nga nigawa sa Sunstar Cebu sa ilang pakiginabi kang FCTC President Ellen Maghanoy miingon sa Sunstar Cebu nga ang nag-ung-ung nga aplikasyon nga anaan nila karon kato lamang mga giduso sa katapusang extension sa franchise consolidation deadline ni adtong Enero. Matud ni Maghanoy nga ang mga operator dunay kagawasan sa pagpili kung unsa nga cooperative ang ilahang apilan ug duna sad sila matud pay diskresyon nga mo-withdraw silang aplikasyon pabor sa lain pang cooperative. Matud ni Maghanoy, even mga sakop sa Piston Cebu mahimong makakonsolidate among themselves to form a new cooperative or corporation. Sa lain pang interview, si LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. niingon nga siya wa makadawat og bisan unsang reklamo o concern kabahin niini. Matud pa, ang unang bahin sa consolidation is when an operator becomes a member of a transport cooperative or corporation. Ang transport cooperative or corporation matud pa, maunay mo endorsar sa profile sa maong operator ngadto sa LTFRB. Iyahang gihimakak ang pasangil sa Piston Cebu nga matud pa ang operator nga ni-apply aron mahimong membro sa kooperatiba ni adtong 2019 wa pa makonsolidate. Matud niini ang transport cooperatives or cooperations are mandated to inform the LTFRB of any pending application. Doon na sab sila'y matud pa'y diskresyon sa pagdawat o baka pag-deny og membership subject to the submission of requirements. Usa niini mao ang clearance sa Land Transportation Office ug sa LTFRB. Si Montialto miduga nga posibleng ang operator dunay mga delinquencies or pending penalties. And of course, the cooperative will want to make sure an incoming member is legit. And if there are many of them who have pending penalties, maybe the cooperative cannot afford to pay on their behalf. Matod ni Montialto, ang mga multa o mga penalty posible nga tungod sa kapakya sa pag-submit og income tax o baka sa unregistered public utility vehicle units. Matod ni Montialto nga ang mga penalty makita sa system sa LTFRB. If the operator fails to pay every year, the penalties will be compounded. Magtipunog na. They really have something to pay. That's what the cooperatives are on the lookout for. Matod ni Maghanoy nga sa di pa mo apil og cooperative o korporasyon, responsibilidad sa operator o sa driver nga mo secure og clearances gikan sa LTFRB ug sa LTO. Iyang gibutyag nga sila nag-require lang og operator o driver nga mohimog one-time payment of 500 pesos for the membership fee. Once cleared, matud pa walay rason nga nung sila dili ma-consolidate. Matod ni Maghanoy nga ang katapusang higayon nga ang deadline gi-extend ni atong Enero, dunay pipila ka mga operator nga may biya sa kooperatiba o sa korporasyon tungod matud pa sa kaway kasiguruan sa pulisiya sa gobyerno. Kining maong mga operator may resulta kuno matud pa sa pagpadagan gihapon og mga traditional jeepneys nga nakigkompetensya na sa mga modern PUVs alang sa mga pasahero sa mga kadalanan. Ang LTFRB 7 Director niingon usab nga kung duna manggay bisag gamay lang bahid sa kamatuuran sa pasangil sa Piston Cebu, ang ahensya
mutabang sa operators. Matod ni Montialto, dunay memorandum with a provision on the withdrawal of operators from the consolidation. But the withdrawal can only be done if the cooperative or corporation only has a provisional authority or if it doesn't have a franchise. Samtang si Maghanoy miingon nga ang progress sa PUVMP nga gilusad ni atong 2017 nalangan tungod sa sige og ka-extend sa deadline sa consolidation. Ubos sa PUVMP, ang mga operator, particularly those with fleets of traditional jeepneys, are mandated to join or create transport cooperatives or corporations through a consolidation process. Si Maghanoy midugang nga ang presidente mismo niingon nga wala nay extension. So now we can say that the government is really serious about implementing the PUVMP if it's true that the deadline won't be extended. Matod ni RD Montialto, ang Central Visayas nakatalag consolidation rate of about 89% as of this month. Nationwide, the consolidation rate is 80%. Giauhag ni Montialto ang mga traditional jeepney drivers and operators nga moduol sa buhatan sa nagkalain-laing transport cooperatives ug mga korporasyon aron makakonsolidate gayud sa wapay deadline. Hinumduman kagahapon, si President Ferdinand Bongbong Marcos niingon na, nibuhi nagpong nga Abril 30, karong tapos buwan, maugyoy deadline sa franchise consolidation sa mga public utility vehicles ug wa na kini extension. Ato sa bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns, si Marcos gipangutana sa representante sa transport sector kabahin sa nagkaduol nga deadline alang sa consolidation of franchises for PUVs. Si Marcos sa maong panagtigom niingon wala na pong extension, kailangan na natin yan. Titiyakin lang natin na hindi mapabigat ang babayaran at iuutang ng driver at operator, kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema. Ang consolidation nag-require sa mga PUV operators na magpurma o maghulmag mga kooperatiba o korporasyon aron maka-access sa business financing in acquiring modern jeepney units. Kabahin sa Government PUV Modernization Program nga nagsugod ni antong 2017. Ang kapakya sa pagtuman sa consolidation deadline will result in the revocation of franchises of non-compliant operators, essentially barring them from operating. Ang deadline sa consolidation application was originally set for December 31, 2023. Apan ang presidente ni-approve sa rekomendasyon sa Department of Transportation nga i-extend ang deadline karong tapos buwan April 30, 2024. So, kana no, makaingon ta nga daghan na kay extensions. Di na sad siguro ta mahibong kung kini na maoy last nga extension nga ipatuman og di na ni mapun ug dili na ni mapunan pa tungod kay daghan na kaayo og mga extension nga gihatag ang kagamhanan. Unya murag di ba diha pa toy January karon April. Even this extension from January to April dili gyud ka makaingon nga kanang walay gihatag nga higayon. Dunay gihatag nga higayon. So kung katungwa ni comply, murag kinahanglan na gyud ninyong i-comply karon kay niingon na ra ba gyud namung na ra ba gyud ang presidente nga wa nay extension. So kung ganahan gyud mo nga makapadayon pa mo sa inyong pagbiyahe pinaagi sa modernization program, mas may siguro nga motuman na lang gyud ta ug mo consolidate na lang sad gyud ta. Kay og di gyud mo nya wa na gyud ni extension, murag maglabad ang atong uan ang dapitag, di na gyud nung takabiyahe. Mapakaraan man o mapabag-o. Kay kung wa pa mo naka-consolidate by April 30, maglisod naman sa gyud taan na og paapas kay wa naman sila extension nga ihatag. So, you still have time. Samtarong sa April 11, o doon na pa yung mga 20 kaadlaw, 19 kaadlaw, pwede pa maapas. Paningkamutan yun, kay para mahimo yun na nga makabiyahe pa, makapadayon pa sa atong panginabuhian. Okay? Unya, mo break sa taog kadali ha, mo balik lang ko human sa pipila ka pahinumdum, kadali lang gyud kaayo. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lydia Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, Daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy karon atong tukion kining pagpangita sa mga kapulisan sa Abellana niining mga menor de edad nga nag-viral karon ang video no tungod kay dunay video nga nikatap nga sila nagsuyop og solvent sud sa public utility jeepney nga ruta 17B. Si Police Major Mark Don Alfred Lianza, ang hepe sa Abellana Police Station 2 niingon nga sila nakig-coordinate na sa barangay diin giingong nagpuyo ang mga minor de edad tungod kay wa sila masayod kung kinsang ilang mga ginikanan. Ang Abellana Police karon nakig-coordinate sa usa ka netizen kinsa nagpost og video nga sa social media nga nagpakita sa mga minor de edad sud sa PUJ nga nagpaingon sa downtown Cebu City samtang nagsigig simhot ni ining solvent nga gisud sa cellophane. Matod ni Lianza, sila nagsuway karon og susi sa sakto nga oras o lugar di nahitabo kini tungod kay ang overpass doon sa Robinson's Place sa Osmeña Boulevard nga na-mention sa social media post na demolish na. Si Lianza miklaro nga ang ilahang police station kasagaran mo rescue mo turn over ni ini mga batang libod suroy ngadto sa barangay kung diin sila nagpuyo. Sa iyang pamahayag niingon ang si Lianza nga kining maong concern regarding sa mga batan-on nga gagamit og kining plastic bag nga gibutang ang illegal substance is ato na ning daily nga gina-rescue sa ato ang area.
Naaman sad ta after activity report ani together with photos and documentations nga girescue nato ni sila and i-turn over sa barangay concerned. These personalities nga naa sa video karon mga bag-o ning mga bataa diri sa tong area kay kining mga daan is na rescue naman nato. Yatong Martes sa gabi, April 9, 2024, laing grupo sad sa mga batanon ang gi-rescue sa Abellana Police o gi-turn over nga to sa barangay Sambagdos ug sa barangay Pasil. Tungod din nimo ang insidente sa Cebu City Councilor Philip Zafra, nagplano karon pagpasarog balaod nun nga musilot sa mga rugby boys ug sa ilahang mga ginikanan for being neglectful. Matod ni Zafra, iyan ang gi-instruksyonan ang Department of Social Welfare and Services kung DSWS to pursue the children in an effort to identify their parents. Atong gitahasan atong DSWS nga i-trace ni mga bataa so tao na to sila kay gusto natong mahibaw-an sad even ang mga ginikanan ni ini matod ni Zafra. Hinumdum ko before diha toy programa si RTC Judge Abarintos no kabahin aning mga badlungon nga mga bata nga mga makalapas sa balaod unya mga parents to ang iyahang mga ipang penalize usab. So I wonder kung unsay nahitabo na adto nga karon medyo ni balik naman sa gyud no, but tinuod sad na ang ako this is a major social concern for me no. I don't really know unsaon kay bisag kani adto pa kusog kay tamang rescue unya atong i-turn over sa ginikanan atong i-turn over sa barangay niya ang ending ra gyapon atong i-turn over sa DS makagawas sa manggod gyapon ini kahuman mapicturan ma-record ini kahuman mga wagtang rapod mo balik rapod sa daan after a few days after a few weeks unya balik ang problema. So kinahanglan gyud siguro ni og long term nga solusyon aron kining mga bataa dili na ni magbalik-balik og sigig hingos-hingos anang bisag unsa nang ilang gipanghingos din ha ani sama aning sa jeepney di man ni kay ingon karon lang ni ingon na ani nga na videohan ni sakay sa jeepney pirmi man ni magpadaplin anhas taytayan daghan ba. So Cebu City pa gyud ni no, so karon Singapore like city of Cebu bayata kinahanglan gyud siguro nga ato asad gyud nang tutukan og mahatagan og long term nga resolusyon kining maong problema ha kay dili gyud na mahimo nga magsige ang ending magbalik-balik ta daghan na kayong administrasyon balik-balik lang gyud ning ingon ani nga concern na yung mga bata mga libod suroy dili pang tagaan og kwarta makakuha ra man gyapon makapalit ra man gyapon og mga ingon ani mga solvent. So mas may gyud siguro nga tagaan gyud ni sa pagtutok sa gobyerno sa atong mga lokal nga pangagamahanan dili lang niingon ang kapulisan kay ang kapulisan magsige lang og pang rescue ani nila. But pangitaan yun siguro tanig long-term results. Kaya maingon sa tag, ang ginikanan atong silutan. Ang ginikanan, di ba na pirming makabantay sa mga anak na nang inabuhi isad biya na, nanarbaho sad biya. So, I think that's something that the government really needs to look into and to dig deeper to find the root cause para mahatagan sad siya og appropriate action usab. Sa di pa ta manamilit ari sa tas katapusang hisgutanan kay dunay mga nanggawas karon nga mga reactions no sa pipila ka mga tinun-an nga medyo wa nakauyon sa desisyon ni Mayor Michael Rama nga split ang school hours himuong morning and afternoon sessions labi pa sa mga tinun-an matud pa nga nagpuyo gawas sa syudad. Kanimduman si Mayor Michael Rama ni issued executive order ni atong Sabado nga nag-adjust sa klase sa tanang education levels. Ang morning class magsugod alas 6, mahumag alas 12. Ang afternoon class magsugod alas 4, mahumag alas 9. Kining maong kamanduan naglatid nga walay klase between 12 p.m. to 4 p.m. Si Alyssa Gapio, sa katinun-an sa University of San Carlos Main Campus sa downtown Cebu, mibutyag nga to sa Sunstar nga na-disappoint siya sa order sa mayor. Matod pa, inconvenient para sa iyang mga classmates nga nagpuyo gawa sa Cebu City kay kinahanglan pa silang mag-commute og sayo kaay sa buntag ug doon na sila option kung muuli ba sa ilang mga panimalay or diri na lang sa syudad for the entire 4 hours. Medyo hassle ko no, labi pas mga tinun-an nga layo ilang mga panimalay sa ilang mga eskwelahan tungod kay mabakante sila upat ka oras or magbalik-balik sila sa ilahang agi.
Doon na kuno siya kaila nga sa Tagalapu-Lapu, nag-skwilag buntag, nyagway klase sa hapon, baka pili, pwede mo uli. Kay ang ilahang mga eskwelahan, ilang mga lawak, di man mahimo nga adto sila magstambay kay kung walay klase. Doon na sa usa ka tinun-an nga niingon nga saan pa man ko nila buhat sila mga gimbuhaton sa balay, kung kinahanglan na sad sila mobalik sa klase unya maabtan sila og gabi. Doon na yung mga klase sa mga pribadong mga pampubliko nga colleges nga usually start past 7 a.m. Nga classes for some college students who have irregular schedules and past 9 p.m. Mga tinunan sa elementary secondary levels, magsugod sa ilang klase past 7 a.m. and end at 4 p.m. Ang Cebu City, doon na sa night high schools, di na mga klase magsugod alas 4, mahuman og alas 9. Ang maong kamanduan sa mayor, makaapekto sa mga tinunan nga dunay mga trabaho sa gabi, unya especially katong mga working students, no? Yang uban yun kaning yun for me is the most kanang critical, no? Safety sa mga tinunan, gawas nila silang eskwelahan at past 9 p.m. Si City Councilor Philip Zafra, chairman sa Committee on Peace and Order niingon nga they will augment the existing police securing schools, especially the night high schools that will have more students in the 4 p.m. to the 9 p.m. schedule. Ang Cebu City Public Information Office ni report nga ang pagpatuman ining modified school hours will continue until the heat index triggered by the weather phenomenon El Nino will stabilize within normal range. O sakto ni mo ka ng Konsehal Philip, no, nga magbutang tag additional police, pero remember iniglayo na gamay sa eskwelahan, nigpadung na silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, doon na bay uban nga sudlunon kaayo ilang mga panimalay unya. Tinuod pod na, that's also a safety concern. So I hope we also take that into consideration, no? Para matanaw pod, mahatagan pod ni og tukma gyud nga lakang ang atuang kahimtang sa mga tinunan nga apektado sab niining change of school hours order ni Mayor Michael Rama. Nyawa naman tay oras at ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong og kinabuhi. Ang apostolic succession, nakita nga mo yung usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong usabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mo ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 naging busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ning bato tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong amahan, kami nagampo karon ngadtong among mga igsoon nga na hisalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon unta sila pagbalik din sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa itong tulumanon. Daghang salamat sa kuwag sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa ngan sa kong partner nga si Manny de los Santos, sa bakala ko yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy. God bless us all.